Mayor Vico Soto, epal at bakla. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa buong bansa ngayong araw po. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo mga kaparokya na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakilike and share nyo na rin, sa gayon ay mas dumami po ang makapanood ng ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at sobrang na-appreciate ko po kayo. Ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So yun nga po mga kaparokya, meron po tayong nakitang Facebook post coming from Balitang Buhaya na meron pong 5,000 followers. So medyo mababa pa po ang followers ng nasabing Facebook page. Pero ito po ang pag-uusapan natin sapagkat ang pinatutungkulan niya po dito ay walang iba kundi ang butihing Mayor Vico Soto, si Tito Soto, and of course si Senador Panfilo Lacson. So ayon nga po dito mga kaparokya ay bakla at epal nga daw po si Mayor Vico Soto dahil ang mga diskaya lang daw po ang kaya nito. Dahil mga kaparokya ayon dito akala nakararami ang pag-attend nga daw po nito sa infra hearing ng Congress or ng Kongreso, ilang buwan na po ang nakararaan, ay sasabihin po nito yung pinaka-mastermind ng flood control anomalies. So basahin po natin to mga kaparokya. Naalala nyo ba noong itong mayor na ito, pinatutungkulan nga po niya dito ay si Mayor Vico Soto. Inabangan siya sa Congress, buong akala natin magiging boses siya doon para sabihan ang mga congressman na umamin at ituro ang mastermind ng flood control scam sa 2025 budget. Well mga kaparokya, correct me if I'm wrong. Sa pagkakaintindi po natin doon, yung pag-attend nga po niya sa infra hearing ng Congress, ilang buwan na po ang nakararaan ay para pasinungalingan yung mga naging statement ng mag-asawang diskaya. Remember mga kaparokya, ang mga diskaya po ay under the jurisdiction ng Pasig, which is kung saan nga po dyan ang alkalde, ang butihing Mayor Vico Soto. Meaning to say, may personal knowledge nga po ito sa mag-asawang diskaya na nai-involve nga po mga kaparokya sa anomalous flood control. Pero wala po siyang alam or wala po siyang personal knowledge sa mga congressman or kung sino man pong politiko. Pero mga kaparokya, ayon kay dating Senador Trillanes ay si Senador Bongo daw po ang parang promoprotekta sa mag-asawang diskaya. Kaya ganyan po kalakas ang loob ng mag-asawang ito para labanan ang butihing Mayor Vico Soto last midterm election bilang alkalde or sa mayor position. So yun nga po mga kaparokya, ang pagpunta po doon ni Mayor Vico Soto sa nasabing infra hearing ay hindi po para pagsabihan yung mga congressman dahil wala naman po siyang personal knowledge sa mga ito. At sa palagay ko mga kaparokya, para kay Mayor Vico Soto, sino siya para pagsabihan ang mga involved sa anomalous flood control sapagkat unang-una ay wala naman po siyang kinalaman or nalalaman sa mga ito. So, anong ginawa niya? Naalala nyo ba? Yun nga po mga kaparokya, ang ginawa nga po niya doon ay para magbigay ng statement or pasinungalingan dahil sabi nga po ni Mayor Vico Soto, inconsistent ang mga statement nga po ng mag-asawang diskaya nung time na umattend nga po ito sa infra hearing. Even mga kaparokya, sa hearing nga po ng Blue Ribbon Committee, ay halos lahat ay kasinungalingan ang mga sinabi ng mag-asawang ito na updated po dyan si Mayor Vico Soto sa kanyang Facebook account, sa kanyang social media account na kung saan ay talagang dinidebunk ni Mayor Vico Soto yung mga pinagsasabi nito sa mga hearing, infra hearing man po yan or Blue Ribbon Committee. So ayon dito mga kaparokya, ayun, baklang bakla, diskaya lang ang pinuntirya. So ulitin po natin kung bakit diskaya lang po ang pinuntirya sapagkat yun lamang po,
merong personal knowledge ang butihing mayor. Nothing more, nothing less. Pero yung tito niya na kaibigan at protektor ni Romualdez, tahimik lang. Well, mga parokya, meron po bang ebidensya na protektor nga po ba si Senador Tito Soto or Senate President Tito Soto ng ni Romualdez? Well, mga kaparokya, sa nangyayaring hearing patungkol sa flood control ay wala naman po sa ngayon direktang pinatutungkulan na si Romualdez nga po ay sangkot sa flood control. Kahit nga po yung Guteza, mga kaparokya, ay parang umattend lang para magbigay ng statement at i-involve nga po si Romualdez. Nga lang, mga kaparokya, ay hindi na po ito bumalik at nagtago na nga po. So paano mo mai-involve si Romualdez? At saka unang-una, mga kaparokya, dati na pong magkakilala sina Tito Soto at Romualdez kahit hindi pa po House Speaker ang nasabing mambabatas. Magkaibigan na po yan, mga kaparokya. Knowing naman na maraming kaibigan si Tito Soto. Mga negative or talaga mga irrelevant lang talaga ang issue nito at talagang kinoconnect lang si Mayor Vico Soto kay Tito Soto dahil parang ang negative ng image ni Senador Tito Soto lalo na sa mga kumakalaban. Kung anti-corruption ka, manawagan ka sa lahat, gamitin mo boses, puro ka diskaya. Na-obsessed ka na sa mga diskaya. Napaka-irrelevant, mga kaparokya, ng issue ng Balitang Buhaya, ng Facebook page na ito. Kumbaga, mga kaparokya, talagang sinisiraan lamang po ang butihing Mayor Vico Soto. Isa nga po ito sa demolition job against Mayor Vico Soto dahil alam naman po natin na napakasikat ng butihing Mayor Vico Soto. Dahil hindi po sa pangalan nito, kundi sa ginagawang mabuti nito sa nasasakupan niyang lungsod. Malamang sa malamang, mga parokya, ay against ito sa paniniwala ng butihing Mayor Vico. Dahil kung ano-ano na lang pong kinokonek sa butihing Mayor Vico Soto, kahit wala naman pong kakwenta-kwenta yung issue nito. Talagang pag-inggit, mga kaparokya, kung ano-ano na lang pong paninira ang gagawin. Remember, mga kaparokya, very vocal naman po ang butihing Mayor Vico Soto na against talaga po siya sa korupsyon. Alam naman po natin yan, mga kaparokya. Pero yung sabihin or i-mention mo yung mga involved sa flood control anomalies without any evidence, ay hindi po gagawin ni Mayor Vico Soto yan dahil baka yan pa ang ikapahamak niya. Nagsasalita siya against the Diskayas because he knows what Diskaya or spouses did in his city. Alam na alam at kabisado ng butihing Mayor Vico Soto ang mga anomalyang pinagagawa ng mag-asawang ito. Pumunta siya sa infra hearing para hindi magsabi kung sino yung mastermind ng anomalous flood control, kundi magbigay ng statement kung saan inaccurate ang pinagsasabi ng mag-asawang Diskaya. At yun naman din po ang nakikita natin sa mga hearing nito sa Infra at sa Blue Ribbon Committee. Marami pong kasinungalingan na kung saan, mga kaparokya, ay hindi pa po sila tell all at gusto nilang ma-under po sila or mapasailalim nga po sila bilang state witness. So paano mo nga po sila mapapasailalim bilang state witness kung hindi naman po sila nagsasabi ng totoo? Hindi nga po nila sinasabi kung sino nga po yung nasa likod nila. Kaya tama nga po ang sinasabi ni Mayor Vico Soto na ang mag-asawang ito ay sanay na sanay pong gumawa ng hindi maganda at sinasabi po ni Mayor Vico Soto na ang mag-asawang Diskaya ay dakilang sinungaling. So hindi naman po obsessed, mga kaparokya, si Mayor Vico Soto sa mga Diskaya. Ginagawa lang po ito ni Mayor Vico Soto just to protect his constituent. Alam naman po natin, mga kaparokya, kapag ang isang mayaman ay kayang bilhin ang pagkatao ng isang tao. Pero sa lungsod po ng Pasig ay hindi po neto nagawa
na bilhin ang mga Pasigueño. So mga parokya, napaka-irrelevant ng issue ni Balitang Buhaya. Makonect nga lang po siya or para maging relevant sa butihing Mayor Vico Soto. So sabi nga po dito panghuli, mana-mana ka sa tito mo. Well mga kaparokya, wala naman po tayong negative issue or katiwalian na narinig kay Tito Soto or Senate President Tito Soto. At magkaiba po ang style of governance ng dalawang magkamag-anak ng magtiyuhin na ito. Unang-una, si Mayor Vico Soto ay sa local government, si Senador Tito or Senate President Tito Soto ay sa national. So yun nga po mga parokya, sabi dito, Tito Soto at Lacson na protector ni Zaldico, nasa na po kayo? Pati pamangkin mong si Vico na bida-bida sa Congress pero hindi kayang sitahin ang mga congressman na involved, nasa na din. Well, hanapin mo po siya sa Pasig. Nandun lang po siya sa lungsod po ng Pasig. Araw-araw po nag-iikot-ikot sa bawat barangay sa lungsod po ng Pasig para alamin yung nagiging problema or yung pwedeng gawing proyekto para sa mga barangay nito sa nasabing lungsod. At yung sinasabi nito mga kaparokya na protector nga daw po ni Zaldico, si Tito Soto at si Lacson, yun ay yung mga anti-BBM. Ito po yung sumusuporta sa mga DDS. Well, hindi naman po kaila mga kaparokya na ayaw ng mga DDS sa butihing Mayor Vico Soto. Sapagkat mga kaparokya, kung hindi po bayaran po ito ng kung sino man ay natetreten nga po sila sa butihing Mayor Vico Soto sapagkat nitong mga nagdaang survey, lalo na sa presidential survey na kung saan ay medyo dumikit nga po ang butihing Mayor Vico Soto kay Sara Duterte na alam naman po natin mga kaparokya na eligible to run pa po in higher position ang butihing Mayor Vico Soto. Pero na-threaten po sila sapagkat sobrang dikit ng dalawang politiko na si Mayor Vico Soto and Vice President Sara, which is para sa akin mga kaparokya, napaka-irrelevant din po kasi ng survey or yung ginawang survey na yon dahil hindi naman po pwedeng tumakbo pa si Mayor Vico Soto by 2028 presidential election.